Ay, okay, mga kababayan, kapatid, kamag-anak, pamangkin. Work na tayo uli. Ay, gabi na naman. Anong oras na? Oras. Alas 8:25. 8:25. Papasok na po ang inyong lingkod, mga kababayan ko. Kasi ako po ang driver ng train ngayon. Kaya maaga ako. Okay. Yan. Ay, salamat po, Ama. Papasok na uli ako. Ganyan po, pag po ako nakakapasok sa work, laking pasasalamat ko sa Diyos. Kasi binigyan niya muli ako ng sipag at inspired na oras para pumasok. Kumusta na po kayo dyan sa Canada, sa Australia, sa New Jersey, saan pa ba? Sa USA, sa Korea, Taiwan, Taipei, dito sa mga kababayan ko ngayon na nasa Japan. Kumusta rin po ang ating mga kababayang nagsisikap din. Buksan natin na ang wiper. Yan. Malamig na po dito sa amin. Kaya marami na naman kaming suot. Matataba na naman ang tao dito ngayon. Kasi ang mga suot pagka malamig, may 4, may 5. Dahil nga malamig, para labanan ng lamig. Ito po ang tinatakbo ko sa gabi pag ako pumapasok. Medyo maaga-aga pa nga po ito, mga kaibigan, mga kabayan. Maaga pa to kasi 8:25 lang. Mostly ako ay pumapasok mga 9. Minsan pinaka late kong pasok 9:05. Pero pag lumagpas na ako ng mga 9:30 ganyan, tumatawag na ako sa trabaho ko. Kasi imbis na magmadali ako sa pagpasok, sa pagdadrive, kasi pag po gano'n na, halimbawa 30 minutes na lang at kumbaga oras na ng work ko, madalas po mangyari din sa akin yun, yung 30 minutes na lang. Kaya ang takbo ko 100 kilometers per hour. Kaya po
pwede laging ganun. Tsaka po dito kasi sa Japan, alam nyo mga kaibigan, ano, ay dito po ang kapulisan po dito, may buwan ng nagbabantay sa karsada, may buwan na lahat talaga walang dako, nakabantay sila sa mga driver. Ang ingay po ng wiper ko, no? Ba't kaya? Mukhang matigas na yata. Ganun po, nagbabantay sila para masigurado nila ang kapakanan ng mga tao, mga nagdadrive. Kaya ang mga driver naman po dito talagang ano, talagang iingat. Kasi ay kailangan talagang mag-ingat. Kasi ay alam nyo po ang mga traffic enforcer dito, marami nga po na ano nakakalungkot lang. Marami nga po dito kasi dito medyo dati niluwagan nila yung pagkuha ng lisensya. Medyo maluwag, lalo na po yung dati, alam nyo po nung hindi pa ako kumukuha ng lisensya, ano yung mahigpit po sila. Tapos dahil sa dami na nga ng mga gaijin dito, gaijin po kasi dito kung tawagin, foreigner yon. Ibig sabihin foreigner yon na naninirahan dito, nag-aaral, nagtatrabaho. So kaya nagbigay naman sila ng tawag dyan, konsiderasyon para naman po makakuha din ng lisensya. Yung iba naman yung may lisensya po sa international, gagawin dito, pa rin sila ng driving, actual driving, tapos may exam po sila na 10 items o 10 po yun. Pero kasi nga may meron na silang talagang lisensya, ikikirikay na lang nila, kumbaga papalit na lang nila ng Japanese na lisensya. Tapos nung kumuha na nga ako ng driver's license, medyo naghigpit nga sila dahil nga marami nga na gaijin na nakakadisgrasya ng mga Japanese. Tapos makikita mo, mababalitaan mo mga gaijin. Kaya ang nangyari po ngayon naghigpit na naman uli. Kasi nga dahil nakikita nila na maraming nadidisgrasya. Ang nadidisgrasya po yung mga Japanese pa, lalo na yung mga bata nag-aaral. Syempre nga naman
binibigyan sila ng lisensya tapos hindi naman sila nagkukuha ng maayos ng pag-drive. Kaya ayan, hinigpitan na naman po uli ang pagkuha ng lisensya. Imbis na dati sa mga nagkikirikay lang ng international na lisensya, ngayon po ano na po, 100 na rin po. 100 na rin po ang ibinibigay na test katulad doon sa amin. Kahit international ka pa, kahit may lisensya ka pa, 100 na din. Imagine nyo yun. Dati 10 question lang, time is 10 yun. Time is 10 na yun sa may lisensya. Tapos meron pa rin pong actual driving. Ngayon po, nako, talagang ang ano po 100 na rin. Sila rin naman po ang may kasalanan kasi syempre may mga pag nakakakuha po kasi ng lisensya yung kumbaga nakakalimutan nila na Japan pala ito, parang ganon. Nakakalimutan nila na nasa Japan pala sila, wala sila sa sarili nilang bansa. Ganon lalo na po yung mga kabataan. Nako, kaya po